Ayan, so hi guys, welcome ulit sa tutorial natin for investigation or analysis of singly reinforced rectangular beam. Okay, so we are now in the last problem for analysis or investigation, and ito po ay yung situation number 4 natin na past seaboard problem. So, ito po ata ay lumabas noong May 2016 or 2017, and so hindi ko na alam na. Ayan. So sige, discuss po natin or basahin po natin yung problem. So sabi dito, a cantilever beam, 300 mm wide by 400 millimeter deep and 3 meters long is designed with tension reinforcement only. Okay, so basically ito po ay SRB lang. Ayan. So dito sabi ay ang superimposed dead load po natin ay 12 kN per meter. So kapag sinabi nating superimposed dead load guys, ano pong ibig sabihin natin dyan? So kapag sinabi po nating superimpose, ang meaning lang po nito ay hindi pa po included yung beam weight po natin. Or simply, excluded pa po yung self-weight ng beam. Okay? And dito binigyan naman tayo ng live load at free end, 20 kN. Ayan. So dito guys, no, kapag sinabing live load at free end, so basically this refers to service live load. So kapag wala pong sinabi na ultimate po siya, so this refers to service pa lang. Ayan. So binigay din po yung unit weight ng concrete natin na 23.5 and binigay din po yung FC prime natin na 30 MPa as well as yung FY po natin na 415 MPa for steel. And so sabi dito, assume 70 mm concrete cover to the centroid of the tension reinforcement. So for letter A, ano daw po yung maximum factor design moment natin? Letter B, ano daw po yung maximum factor design shear po natin? And letter C, ano daw po yung nominal bending strength of the section if the tension reinforcement consists of 425 mm diameter. Okay, so as we can see dito guys, no, kung babasahin natin yung mga records sa problems natin, ay naka-factored po yung hinahanap. So basically kapag naka-factored yung mga problems or required sa atin dito, we will be needing yung factored loadings po natin. Okay? Or yung ultimate po. And so sige, try muna nating basahin or illustrate yung scenario po natin dito. So mayroon daw po tayong cantilever beam na 300 mm by 400 mm deep. So for example, we have here yung cantilever beam po natin. And so guys, kapag sinabi nating 400 millimeter deep, ano pong ibig sabihin yan? And so before that, we have here yung width po natin na 300 mm. And dito we have yung deep or yung height po natin na 400 mm. So kapag sinabi po natin 400 millimeter deep, ito po yung total height ng beam natin. So basically ito po ay 400 mm. Yung total height po ng beam natin. Ayan. So guys, before natin lagyan ng bakal or reinforcement or tension bars ito pong illustration natin dito, try muna nating pag-usapan kung ano po yung cantilever beam natin. So guys, kapag sinabi po natin cantilever beam, so alam natin no na ito po yung cantilever beam natin. And ito daw pong cantilever beam natin ay subjected to dead load and live load or point load at free end. So dito we have here, ayan, so dito we have dead load. And meron din po tayong live load at free end. So kapag subjected to loading po ang cantilever beam natin, so ano po yung maging elastic curve natin? So alam natin guys, no, na ito pong cantilever beam natin, since free lang naman po siya sa dulo, siya po ay free to deflect at dulo or sa dulo. So basically ang magiging elastic curve po natin dito ay pag ganito. And we know na ito pong nasa dulo natin, dito po natin matatagpuan yung maximum deflection po natin. And as we can see, no, yung bending po natin dito ay negative. Pasad po yung bending natin. So kapag pasad po yung bending natin, example we have here, sad bending. Ayan. So as you can see, no, ay dito po sa bottom part or dito po sa ilalim, mas na-compress po yung beam natin or yung ating pong material. And sa taas naman siya po ay mas na tension. So basically dito, we have yung tension sa taas and compression sa baba. So basically dito po sa ano natin, cantilever beam natin, considering ito pong elastic curve natin, we can say na tension po sa taas and compression po sa baba. Since siya nga po ay negative bending. Okay? Ayan. So basically dito guys, saan po natin ilalagay yung tension bars natin? Okay, so dito no, since nasa taas po yung
tension side natin dito sa ating elastic curve. So basically, dito po natin ilalagay yung reinforcement natin sa taas po. And so, burahin ko lang po ito. And dito po natin ilalagay yung reinforcement po natin kapag cantilever beam. Okay, somatic yan guys na kapag cantilever beam, nasa taas po yung reinforcement po natin or yung tension bar. Ayan. So, dito, wag muna natin ilagay siguro yung mga values natin. Kasi ang mga required sa problem natin ay factored. So, basically, we will be needing yung mga factored ultimate loads pa natin. Ayan. So, discuss muna natin yung mga given parameters natin dito. Ayan. So, dito binigyan po tayo ng superimposed dead load na 12 kN mm. So, kapag sinabi po natin superimpose, susulat ko lang, no? Ayan. So, kapag sinabi po natin superimpose, ito po ay, what? Dito, no? Excluded pa po yung self-weight ng beam natin. So, basically, we will be solving yung self-weight po ng beam natin para makuha po natin yung total dead load. And right after that, we're going to solve yung pong factor dead load natin. Okay, so kapag sinabi po natin superimpose, excluded pa po yung self-weight natin. Excluded pa po yung self-weight. Ayan, so I hope na malinaw guys. Okay. And dito binigay po yung superimposed dead load natin na 12 kN per meter. And so ito po ay, yung DL po natin ay 12 kN per meter. And binigay din po yung live load natin. Take note na service pa lang po yan, no? Hindi pa po siya ang ultimate. Ito po ay 20 kN. Okay, binigay din po yung gamma ng concrete natin na 23.5 kN per cubic meter. FC prime din po natin binigay. Siya po ay 30 MPa. F4 naman po natin, para sa steel po yan, siya po ay 415 MPa. Okay, so dito guys, first step po na kailangan po natin gawin ay kailangan malaman po natin kung ano po yung mga factor loads po natin dito sa cantilever beam natin or kung ano po yung mga loadings na nag-act po sa cantilever beam po natin. Ayan. So dito, no, unahin na po natin i-solve si total dead load. So solving for total dead load, equal lang po yan sa what? So syempre yung superimposed dead load natin na 12 plus i-add po natin yung self-weight po ng beam natin. So self-weight po ng beam natin ay equal lang po yan sa gamma ng concrete times yung area po ng concrete natin. So substitute lang po natin. Here we have 12 plus gamma ng concrete po natin binigay, no, 23.5. So here we have 23.5 times area po ng concrete natin ay 300 by 400. Okay? Or ito, kapag in terms of meter, siya po ay 0.3 times 0.5. So, dito masasolve po natin si dead load. And ang dead load po natin ay equal lang sa 12 plus 23.5 times 0.3 times 0.5. So, ito po ay equal lang sa 15.525. No? Tama ba? So, here we have 12 plus 0.3 times 0.5. Ayan. Yung ano pala natin, yung total depth po natin ay 0.4 lang. Okay, so sorry. So, ito po ay 0.4 lang. Ayan. And ang total dead load po natin dito ay, palitan ko lang guys, no, ng 0.4 to 0.5. And ito po ay 14.82. Okay, so 14.82. And unit po natin dito ay ano. So ito guys, no, naka-kilonewton per meter. Ito naman guys, naka-kilonewton per cubic meter. And ito po ay naka-m squared. So basically, cancel po si m squared. Ay yung 3 dito magiging maka-cancel. And may 1 po sa atin ay naka-kilonewton per meter. So dead load po natin ay 14.82 kilonewton per meter. Okay? So, ayan. So, yun na guys for our total dead load. And dito, compute naman po natin yung factored loads natin. So, for our factored loads, ayan. Start po tayo sa WU, no? Yung pong ating intensity or yung UDL. So, WU po natin ay equal po yan sa 1.2 DL plus 1.6 LL. Okay, so dito guys, wala namang sinabi sa problem, pero
we're going to use NSCP 2015. So wala namang sinabi no kung ano pong NSCP yung gagamitin. So ito pa NSCP 2015 na lang po yung gamitin natin. Okay? So dito, W2 case, no? Yung kukonsider natin dito for UDL muna. So here we have yung W, ito po ay W rin. So substitute lang po natin, we have 1.2. WDL po natin ay 14.82 plus yung live load naman po natin ay wala, no? 0. So guys, baka ilagay nyo tong live load natin dito, no? Na 20 kN. Point load po yan na nag-act sa free end po natin. Iba pa po yung sa UDL. Okay? So take note po natin yun. So WU po natin dito ay equal lang sa 1.2 times 14.82. And ito po ay equal sa ayan, 17.784. Ito po ay naka-kilonewton per meter. Okay? So guys, no, using NSCP 2015, mayroon pa po tayong actually isang provision or factored loads, no, for from NSCP 2015. So pakita ko lang. Ayan. So we have ito yung factored loads po natin or load combination. So dito na nagamit na po natin si 1.2D plus 1.6 LL. Pero ito kasi guys, minsan na-overlook natin since kadalasan ang ginagamit po natin ay ito 1.2 plus 1.6. Pero what if ang given lang po sa atin ay dead load, wala po tayong live load. So basically, no, between these two, ang mag-govern po ay si 1.4D. So basically, kung ang ginamit mo natin dito ay ito lang, 1.2D plus 1.6 LL, mali na po kagad yung sagot natin. Kasi ang factor load po na gagamitin or mag-govern dito ay 1.4D. Kasi 0 lang din po guys, no? Cancel lang. So parang i-compare lang po natin dito ay ito lang, 1.4 tsaka 1.2. Pero kadalasan nga, naka-overlook po natin itong 1.4D. And kadalasan po na ginagamit natin ay 1.2D plus 1.6 LL. Okay? Ayan. So, gamitin po natin itong una po nating, or pangalawa po nating load combination. So, WU equal po yan sa 1.4 W DL. So, ito po equal lang sa 1.4 times DL po natin ay 14.82. Ayan. So, ito po equal guys sa WU po natin ay, ito po yung mag-govern, no? Automatic kasi mas malaki. So, ito po ay 1.4 times 14.82. Ito ay equal lang sa, ayan, 20.748. So, as we can see, no, mas malaki po yung WU natin considering yung second load combination. Ayan. So, ito po yung governing WU po, no, natin. Okay? So, take note guys na WU pa lang po yung nasa-solve natin. So, how about naman si PU naman po, yung para sa dulo. Yung live load po natin sa dulo. Okay, so for PU naman, so saan ko ba siya magandang ilagay? Okay, so dito na lang siguro, then mag-next page na lang tayo mamaya. So for PU, ano po ulit yung load combo natin? So, di ba we have yung combo po natin na 1.2D plus 1.6 LL. Wherein dito, wala po tayong dead load, no? Live load lang po yung binigay for point load. So, dito we have 0 plus 1.6 po nung 20 kN. So, basically, ang PU po natin ay 1.6 ng 20. Equal lang po yan sa 32. Okay? And so guys, baka gamitin nyo pa yung isang provision natin, no? Yung 1.4D. Wala po tayong given na dead load for point load. Okay? For live load. Live load lang po yan, no? Live load. So, hindi na po natin kakailanganin itong 1.4D. Kasi 0 lang po yan. Ayan. So, ito na po ngayon yung factored loads na gagamitin natin sa problem na to. So, saan po natin ilalagay yung mga factored loads na yan? So, syempre, itong W po natin ay para po sa UDL po natin dito. And dito naman po, yung PU ay itong 32 kN. So, basically, dito we have yung WU po natin na 20.748 kN per meter. And yung PU po natin na 32 kN.
Ayan. So, I hope guys, no, na nasundan natin. And siguro try po natin i-solve yung letter A. Mag-next page na lang siguro ako guys, no. For our letter A, ang tinatanong po sa atin ay, ayan, so na daw po yung maximum factor design moment po natin. Okay? So, dito na-copy ko lang to siguro. Ayan. So, guys, kapag binigyan tayo ng cantilever beam, saan po kadalasan matatagpuan yung maximum moment po natin? So, syempre kapag cantilever beam po yung pinag-uusapan natin, ang maximum moment po natin ay matatagpuan po of course sa fixed support. Okay, so basically dito po yung MU po natin. Okay, so dito po yung MU. And here now we have of course yung horizontal and vertical reaction po natin. Pero mamaya na lang po siguro natin ilagay. Focus muna tayo sa MU. Okay, so for MU guys, or sige, lagay ko na lang din. So dito meron tayong, tawagin na lang natin ito as A, ito naman ay B. So dito we have yung RA natin. Okay, and mamaya discuss ko na lang, no, itong RA. Kasi may tatanong din pong ganyan sa problem natin. So syempre to solve for MU, ang kailangan lang po natin gawin dyan ay mag-take po tayo ng moment at A. Okay, so syempre kapag nag-take po tayo ng moment at A, mayroon po tayong dalawang iikot. Yung W po natin and yung PU natin na 32. So dito na mag-moment lang po tayo, taking moment at A is equal to 0, assuming clockwise is equal to counterclockwise. So here we have clockwise moment po natin ay, una we have 20.748 times yung length po ng beam natin ay, ilan to? 3 meters, no? Ito po ay 3 meters. And so ito po ay 3 meters. So times 3, squared divide 2, para shortcut na, WL squared over 2 lang po yan. Plus, next naman yung PU natin, moment po natin dito sa A. So we have 32 times 3. Okay, so plus 32 times 3 is equal to, counterclockwise moment naman po natin is sa MU. So dito guys, no, masasolve po natin sa MU na equal lang po sa 20.748 times 3 squared divided by 2 plus 32 times 3. And so ito po equal lang sa 189.366 kilonewton meter. Ito po ay 189.366 kilonewton meter. So ito na po yung sagot natin ngayon for letter A. Yan. So ganun lang pala guys, na parang din naman tayo nag-RCD doon sa part na yun. Kumbaga nag-structural theory lang tayo. Ano? Okay, so for letter B naman, ang tinatanong po sa atin ay, ano daw po yung factor shear natin? Okay, so for factor shear guys, copy ko lang tong figure natin siguro. Siguro, dito na rin tayo mag-refer for letter A. So ito guys, natandaan po natin na kapag cantilever beam, ang maximum factor shear po natin ay matatagpuan po yan palagi sa may reaction natin. So basically, itong RA po natin ay equal lang po yan sa yung RU po natin. Okay, so I hope na malinaw po yan. And to solve for RU, equal lang po yan sa RU, no? Yung required. Equal lang po yan sa ito lang, no? Take lang po tayo ng summation of forces vertical. So sige, gawin na lang po natin yan para mas detail po yung solution natin. So here we have taking summation of forces vertical is equal to 0, assuming upward is equal to downward. So basically, here we have upward force na RU is equal to, yung downward naman, we have 20.748 multiplied by 3 plus 32. So dito masasolve po natin si RU. And RU po natin ay equal lang sa 20.748 times 3 plus 32. So ito po equal lang sa 94.244. And ito na po yung sagot natin for letter B. Okay? So madali lang pala, no? Parang structural theory lang ginagawa natin. And ito guys, no? Pag-usapan natin itong letter B. Kasi medyo crucial to eh. Kahit na simple lang po yung solution natin sa sagot, parang crucial pa rin siya. Kasi ang tanong sa atin ay maximum factor design shear. So, di ba ang ginagawa natin kapag sinusolve po natin yung design shear natin or yung factor shear po natin ay what? Di ba ginagamit po natin yung concept na d-distance from the face of the support. Okay? Pero take note guys, no, na when we talk about cantilever beam, hindi na po natin kailangang mag-d-distance kasi automatic ang maximum shear po natin will occur at support.
Okay? So, pwede tayo actually mag-distance, no? Dito. So, siguro try kong mag-copy. And so, pwede tayo actually mag-distance from the face of the support. Pero, yan guys, actually, hindi rin po siya mag-govern, no? Sa problem na to. Ayan, so, alisin ko lang to. Ayan, so dito po, pwede po tayo actually ang d-distance. And then, mag-cut po tayo sa d-distance po natin. So, let us say, nandito po yung d-distance natin. And we can either consider, no, yung left or right portion. Pero sabi ko nga, kahit nagawin po natin yun, ay hindi po mag-govern yung um, d-distance natin. So, try po natin guys, no, pakita. So, dito we have, ano bang magandang gawin? Siguro ang consider na lang natin ay right portion, no? Para, ayan, pwede naman kahit saan. So, siguro yung left muna yung consider natin. So, at left portion, so dito ko lang ilagay, no? And so, here we have yung cantilever beam po natin. Oops. And, meron tayong UDL dito guys, no? And dito, yung UDL po natin ay 20.748. And ano po yung magiging effective depth natin dito? Yung d-distance. So, syempre, ang effective depth po natin dito or d-distance ay base po tayo dito sa figure natin. So, sabi dito, no, yung complete cover down natin to the centroid of the tension reinforcement is 70 mm. So, dito po ay 70 mm. So, basically, guys, kung 70 mm to and 400 po yung total depth natin, so, basically, ang effective depth po natin ay 330 mm. So, guys, wag ko na ipakita yung solution yan, no? Kasi 400 minus 70 lang naman. Okay, so dito we have 330 or 0.33. Okay, wherein kapag consider natin itong left portion ay, syempre, mako-consider po natin yung RA po natin. Wherein RA po natin dito ay 94.244. Okay, so dito we have yung VU na, ano po ito? Yung VU po natin dito ay pababa. Palitan ko siguro ng kulay. Ayan. Okay? Ayan. So, dito, take lang po tayo ng summation of forces vertical is equal to 0, assuming upward is equal to downward. And here we have upward po natin ay RA is equal to VU plus 20.748. So, dito RA po natin ay equal po yan sa, nasolve na natin no, kanina. 94.244 is equal to VU plus 20.748. Ito no, yung 20.748 po natin ay tatimes pa natin siya ng 0.33. So, times 0.33. Okay, so dito masasolve po natin si VU. And ang VU po natin ay 94.244 minus 20.748 times 0.33. And ito po equal lang sa 87. Wait, check ko 94.244 20.748 times ano ba to? 0.33. So, ito po equal sa 87.397. So, as you can see guys, no, ang nag-govern pa rin po na area natin ay yung nasa cantilever or yung nasa fixed end po natin. Kasi ito po ay 87.397 kilonewton. Okay? So, syempre hindi po ito nag-govern. And so, what if gusto naman natin i-try yung left cut or right cut? Sige, try po natin, no? At right cut naman. So, here we have yung UDL po natin. Siguro copy ko na lang to. Ayan, and then, burahin ko na lang siguro to na. Ayan. Oops. Okay. So, ito po yung cut natin dito. Okay. So, I hope na malinaw, no? So, considering yung right cut naman, so here we have yung 32 kN and meron po tayo ditong 20.748 na UDL. And dito we have yung VU po natin na ang VU po natin dito ay pataas, no? So, here yung VU.
na acting upward. And dito na ano po yung maging distance natin dito. So considering yung left cut, so yan po ay 0.33. And of course, no, considering yung right cut, siya po ay 3 minus 0.33. So ilan po yan? 3 minus 0.33. Siya po ay 2.67. So dito pala, ang distance po natin dito ay 2.67. So basically, take lang po tayo ulit ng summation of forces vertical is equal to 0, assuming upward is equal to downward. So here we have upward force po natin na yung VU is equal to downward naman po natin is 32 plus 20.748 times 2.67. So dito masasolve natin VU ay equal lang sa 32 plus 20.748 times ano po ito? 2.67. So ito po equal lang sa 87.397 kilonewton. So as we can see guys, no, ang nag-govern pa rin po ay, ito na, same lang naman yung nasolve nating value, considering left and right cut. Okay, and as you can see, ang nag-govern pa rin ay yung shear po natin at support. Okay, so kapag cantilevermatic po ay nasa support po yung maximum shear natin. Okay, so I hope na nasundan natin yun guys, and I hope malinaw. Kasi guys, solve po natin yung problem C, or yung letter C, para hindi na tayo tumagal. So sa C po natin, ano naman daw po yung nominal bending strength natin. So nominal lang naman yung hinahanap, so we don't have to solve for our V, no? Yung reduction factor. As ito, mag-add lang ako ng page. And then paste ko lang to guys, no? Ayan. Okay, so tinatanong po sa letter C natin ay, ano daw po yung MN natin. Ayan. To solve for MN, ano po ulit yung formula natin? Very simply, it's either yung T times D minus A over 2 or yung C times D minus A over 2. Okay, so, pero before that, we need to solve yung mga values natin ng A, B, and C. So, ito no, pwede naman kahit hindi natin i-draw yung diagram natin or pwede naman kahit trip natin i-draw. Okay, pero syempre ako kapag nagsasolve ako ng ganito, hindi ko natin drawing yung diagram natin. So, kumbaga, no, kinabisado ko na lang yung mga formula. Pero kung gusto niyo idaan sa mga derivation, pwede naman no, from this figure. So, sige, drawing lang po natin yung diagram natin dito. And, of course, meron din tayo dito. And, so dito guys, no, considering na ito po ay cantilever beam, sabi nga natin, andito po yung tension, and andito naman po yung compression side natin. And, so basically, yung A po natin ay, manggagaling po yan dito sa mababa. Kasi dito po yung extreme compression fiber po natin. Okay? Yan po located sa baba. So ito po yung neutral axis pala natin, no? And from neutral axis, guys, papunta sa extreme compression fiber natin, we have yung C, distance po natin. And dito, drawing ko lang, guys. And so maging figure po natin dito, of course, ay dito po sa tension side, syempre andyan po yung tensile force natin, no? Na acting away. So ito po yung T natin. And dito naman po sa compression side ay we have yung compressive force naman po natin na acting towards. No? Ito po yung C natin. And again, the distance from the compression fiber up to the dito po sa compressive force natin or yung equivalent compressive stress po natin, we have yung depth of compression block A. Okay, so I hope na malinaw. And dito, since dito no, same pa rin naman na yung distance po ng T and C ay D minus A over 2 pa rin. Okay? So ito po guys ay D minus A over 2. And so I hope na nasundan yung figure natin. So parang baliktad lang yung nangyari. No? Pero at least, no, dapat may imagine pa rin natin kung ano po yung mga nangyayari sa situation natin. Okay, so sige, dito same pa rin naman using equilibrium equation. C is equal to T. Or in dito, no, from C equals T, matiderive po natin yung formula po natin for A na ASFS all over 0.85 FC prime B. And so dito na substitute lang po natin, we have ES po natin ay ilan po yung area po nung steel or yung reinforcement po natin dito. We have here, meron ba? Binigay. Ayan, nandito pala no sa tanong na 425 mm diameter. So basically ito po ay apat na 25 mm diameter.
Ayan. So, ES po natin dito ay, siguro wag na natin i-store kasi isang problem lang naman to, plus problem na. I squared times, Fs po natin ay, dito no, we'll assume na, Fs po natin ay, equal po yan sa Fy. Okay? So, siguro dito ko lang ilagay, parang yung ginawa natin kanina. Ayan. So, basically dito, Fs po natin ay equal po sa Fy. So, Fy po natin dito sa problem ay 415 MPa. So, we're going to use yung 415 po natin. Divided by 0.85. Fc prime po natin dito ay 30 MPa. Okay? So, times 30 divided by yung width po nung rectangular beam po natin ay 300 mm. So, ito po ay times 300. So, basically, ang A po natin dito na masasolve ay, solve lang po natin, no? We have here 4 times pi over 4 times 25 squared. Siguro, no, ay store ko pa rin to sa A kasi magagamit pa rin pala mamaya. Okay? So, times 415 divided by 0.85 times 30 times 300. And so, ito po guys ay equal po sa 106.516. So, A po natin ay 106.516 mm. And again, after po natin ma-solve si A, we can now solve for our C. Kasi ang C po natin ay equal lang naman po sa A divided by yung beta 1 po natin. So, dito, we have 106.516 divided by beta 1 po natin dito ay equal sa ilan? So, since ang FC prime po natin ay 30 MPa, so we need to solve no, for the value of our beta 1. So, to solve for beta 1, equal lang po yan sa 0.85 minus 0.05 divided by 7 times 30 minus 28. Or yung FC prime natin minus 28. So, dito masasolve po natin beta 1 ay 0.836 ba to? Yan. So, parang kabisado ko natin mga ano, no? Nasasolve na value. 0.05 all over 7 times 2. Na? Ito po ay equal sa, ayan, 0.836 nga. So, ito po ay 0.836. Yan. Minsan guys, no, kapag paulit-ulit nang sinasolve yung mga value, kahit na makakaba pa yung formula dyan, parang madali lang kabisaduhin, no? Kapag paulit-ulit. So, ito ay equal lang po sa 106.516 divided by yung answer po natin. So, ito po ay 127.455. Okay? So, next po dyan ay solve naman po natin yung Fs, no? To verify if nag-yield nga ba talaga yung steel po natin. Okay? So, substitute lang po natin. Here we have 600 times effective depth po natin guys ay 330. So, 330 minus C po natin na 127.455 divided by C po natin na 127.455. Okay, so dito guys, masasolve natin si Fs. And ang Fs po natin ay 600 times 330 minus 127.455 divided by 127.455. And ito pa equal sa 953.489. Okay, 953.489. And as we can see guys, siya po ay greater than Fy. So, we can say na steel yields. Okay? So, kapag nag-yield po yung steel natin, so basically, Fs1 natin ay equal po sa Fy. Correct po yung assumption natin. Okay? So, dito na, we can now solve for our Mn. Okay? To solve for Mn, sabi ko nga, we can either use no, yung pong compression or tension po natin. Okay? So, to solve for Mn, equal lang po yan sa T times D minus A over 2. Or in terms of compression naman, ito po ay D minus A over 2 times yung compression po natin. Compressive force. Okay? So again, paano po ito nakuha? Mag-take lang po kayo ng moment either sa T or sa C. So hindi ko na papakita guys, no, yung pag-moment. Kasi inulit-ulit naman na natin sa mga previous examples. So dito, ang Mn po natin ay equal po sa T po natin ay ES Fy since nag-yield po yung bakal natin times D minus A over 2. So dito yung ES po natin, no? Naka-store na po yan sa A kanina. And then, Fy po natin ay
Ano po yung Fy natin? 415. Okay? 415. Times sa quantity, D po natin guys ay 330. Minus A po natin, kakasolve lang natin kanina, that is 106.516 divided by 2. So dito guys, masasolve po natin yung nominal strength ng pong beam natin na equal lang sa, recall A po tayo, times 415 times 330 minus 106.516 divided by 2. Okay, so ito guys ay equal lang sa, ayan, 225.503 kilonewton mm. Okay, so again guys, no, yung lumalabas sa calculator natin ay naka-Newton millimeter. So to convert, alisin lang po natin itong times 10 raised to 6. Matik naka-convert na siya ng kilonewton meter. Kasi ang conversion po natin from Newton mm to kilonewton meter is all over 1,000 squared. Okay, or times 10 raised to 6. Okay, so ito po ay naka-kilonewton meter na. Okay, so yun lang naman guys for the last problem po ng investigation or analysis po natin. And I hope no, na nasundan po natin itong situation number 4. Okay? And dito pala guys, no, nakakalimutan ko nang ipakita. Dito na pwede po natin actually gamitin yung colon function. Pero napakita ko yun na during yung example number 1 po natin. Yung tuloy-tuloy na para ma-check natin kaagad kapag nag-yield yung bakal natin. Okay? Gamit lang po tayo nung colon function natin. And tuloy-tuloy na pong isasolve yan nung calculator natin. Kumbaga simultaneously ay masasolve na po yung value natin ng ano ba yung mga masasolve? Si A, no? Masasolve. Si C, masasolve po. As well as si Fs. So, para ma-verify natin kagad kung nag-yield nga ba yung bakal natin. So, again, no, ito yung ginagawa natin kapag trip natin, no? Na-detail po yung solution natin. Pero of course, so syempre kapag nagsasolve na tayo during exam or quiz, and if hindi naman required yung solution, as much as possible ay may clean po natin, no? Yung solution natin. Okay? So, yun lang naman guys for investigation or analysis of singly reinforced rectangular beam. And I hope na may natutunan po kayo. And ito na po yung last problem natin, no, for investigation or analysis. And yun, see you po next lecture video natin for design naman ng singly reinforced rectangular beam. Pero guys, na madali na lang yung design kung alam po natin or nagamay po natin itong analysis. Okay, so I hope na malinaw and end ko na po itong meeting natin and see you po next lecture video.